and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. It's 10:02. Good morning, good morning, good morning sa lahat ng nakikinig sa amin sa Sky Cable Channel 224 at sa lahat ng digital boxes nationwide at worldwide. Yan, dahil mapapanood nyo na kami sa YouTube at Facebook. Magandang umaga, kayo po yung nasa programang Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM. Kuya Ruel, good morning, good morning, good morning. Yes, good morning Kuya Ricky. Yeah. Pare tayong kuya eh. Happy Fiesta nga pala muna. Bispiras ng Fiesta ngayon sa Bukas, Tondo, Santo Niño. At sa Pandakan, ay ngayon may buling-buling sa Tondo naman. Meron tayong bisita rito. Meron namang Lakbayaw Festival, nagsasaya doon. So, masaya pag piyesta ng Tondo, ng Santo Niño. Viva, Senyor Santo Niño sa mga taga-Tondo. Happy Fiesta po. Sana tahimik lang. Gaya ng mga nakaraan. Baka iba, nagiinuman tapos nanggugulo. No? Iwasan natin yun. Minum lang. Huwag manggulo. Huwag mag-away. Sa Tondo kasi, although di mawawasan niya. Pero disiplinado naman mga taga-Tondo at sana walang anumang aksidente. Kasi diadayo yan, Kuya Ruel, yung piyesta ng Tondo. Iba-iba mga, kasi masaya dyan, lalo na yung mga bata ko, mga ati-atihan, lahat ng banda, dumadayo pa para makilahok kasi may mga pa-contest dyan ng mga bawat dyan. Lalo na ngayon, mag-eleksyon, pabonggahan ng mga kandidato dyan, malamang, pasikata, gastos kayo. Gastos kayo. Kung gusto nyo talaga maging masaya. Yung mga politiko Siyempre, gagamitin nila yan. Babati pero may bahay na politiko. Kaya nga, sa mga gustong manalo ng load, dito lang yan sa amin, sa aming programa. Mamimigay kami ng 100 pesos GCash load, 3 winners yan. Basta makilahok lang kayo, pakishare ang aming live episode ngayon, January 18, 2025. 18 araw na nakalipas ngayong taon na to. Ang bilis naman. Tapos next year niya, 2026 na. Iba na mayor sa Maynila. Iba pa. Iba na ba? Okay, tanong ng bayan. Yan, ano ba ang tanong? Dapat bang pakinggan ang panawagan ng isang religious group gaya ng ANC na huwag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay BP Sara? Sagutin na natin yan. Hindi. Hindi lahat naman ng inyong opinion, komento babasahin namin yan. Try natin basahin kasi masyadong marami yung nag-comment baka hindi natin matapos mabasa. Pakibigyan nyo ang inyong opinion, reaction, komento dyan sa aming tanong na dapat bang pakinggan? Kasi, Kuya Ruel, kaya natin nabigayan dahil parang nagbago ihip ng hangin ng Tito Bongbong mo Ganun ba? Diba? After nung magbigay ang living legend na siya dating really? ang sabi niya, maging isang detrimental president yang
kung tayo magpapa-persuade o magpapa-impluwensya lang sa isang grupo o Oo. individual para lang paboran sila na hindi matol. Ang impeachment sabi nga niya is a legal process. Actually, political process yan na hindi naman lang kaparusahan naman yan Oh, hindi mo naman kukulong eh. Di ba? Parang sasabihin mo lang tanggalin na, sipahin siya sa pwesto. hindi, parang, yung parang, okay pa ba siya maging humawak ng posisyon, di ba? Yun lang naman eh, kung hindi. Hindi, yun nga. In a way, sipahin siya sa pwesto. Ganun ba? Pwedeng sipahin dyan ng Supreme Court at ang justices, ang mga ombudsman, ayan, ang vice president, ang president. Anyway, ang poll question na yan, ang tanong sa bayan na yan, hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, pumasa yan sa Philippine Standard at mura na, may quality pa. Di kalidad pa. Okay, yan ang aming poll question yan. Lahat po yan, babasahin namin, maging parehas naman tayo At bukas ang aming programa na to sa lahat ng inyong opinion. Ayan, ako, maraming salamat na nakikinig sa live Pakishare yung aming live episode ngayon Yan lang ang inyong magiging good morning. Basahin ko na muna Kuya Roel. Good morning kay Dalvin Roero. Yan, Daisy Angeles San Gabriel. Yan, unang-una ka, si Gabriel Gumapo. Sumagot ka agad, Sumagot din ka agad natin siya, to Ang bilis Talagang pag-share natin, pindot May sagot ka agad ka siya. agad, Oo. Sabi Dapat nga may niya, ganun kaya tayo promo na pag unang Kung sino una. Panalo agad. Di ba? So, base doon sa makikita natin. Anyway, at yung mga good news din si dating congressman A.K. Erice na tumatakbong na dinisqualify ng Comelec. Ngayon, binabalik ko, nakaswerte yan, nakapapay nila yung January 2. Binigyan nung January 14 ng TRO ng kasi Supreme hindi Court. nakasama sa balota. Kaya So, maging ngayon, print. magpiprint na Tama, naman. so tama ang sabi niya, baka mamaya makapanayam natin siya. Tama ang sabi niya, gagastos muli ang Comelec. Oo. Sasayang ng ang pera. Kasi hindi kagad siya nilagay sa sa listahan ng mga kandidato. Napakaswerte ni Congressman A.K. Erice at tama yung niya, yung predicament niya na gagastos ang gobyerno. Sayang 6 million. 6 million, no? Isang balota, magkano yun? Di ba? Oo nga. Tsaka sa bagay, ganun talagang due process ko yung Rued kaya pwede ka pa. Oo nga, tsaka hindi lang naman siyang doon Kuya Ruel, may iba pa lalo na yung isang kandidato. Apat ata sila, di ba? Oo, Nakabalik. lalo na yung isang tumatakbong senatorial na pinababalik din ng Korte Suprema na ilagay sa listahan ang kanyang pangalan. So, ganyan talaga ang sayang kasi talagang babaguhin mo Kuya Ruel Ang sabi naman ng Comelec ni Atty. Rex Laudianco, nakausap din natin yan noon, di ba? Na hindi naman daw ganun basta-basta ilagay lang kagad. Kasi may mga safety measures yan na tinitingnan. Hindi yung ilagay lang kulang ba, dagdagan natin. Pangalan, hindi pwede palang ganun. Kasi babaguhin mo lahat ng system noon, data noon. Wala raw silang noon. So medyo pagka nagbago, Medyo komplikado. malaking gastos, no? Medyo komplikado. Aside from doon sa magpiprint ka ulit ng balota, yung sistema, babaguhin mo rin. Yung makina kasi, isa sa mga ibarang papalang na TRO, nakatanggap ng TRO, maswerte nakatanggap ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema, si Subair Guntum Mustafa, na tumatakbo senador. Tsaka si Charles Sabillano, na tumatakbo naman congressman sa Ilocos Sur, 1st District. Kasi siya, unang kinonsidero silang mga nuisance candidate. Yung mga pag nuisance, walang kwenta, walang bilang. Pero pinaburasan ng Korte Suprema. Isa pa si Chito Balintay bilang miyembro ng Indigenous People ng Zambales, tumatakbo siyang governor ng Zambales, Indigenous People to, nakatanggap rin ng TR. Isa pa si Florendo de Ramos Retualdo Jr. at tumatakbo naman itong konsehan ng San Juan City 1st District. Ang siswerte ng mga to, di ba? Dinisqualify siya, nakabalik pa. Siyempre, may TRO Oo, siyempre susundin mo yung Korte Suprema. Korte Suprema, oo.
naka-imprenta na sila ng 6 na milyon. Dadaan na pala yung sa shredded yun. Sira na yun. Di pwede magamit to. Nilinaw nila ni Rex Lodianco. Pwede yung bigay sa akin, gagamitin ko. Di, bawal yun. Bawal yun. Kuya Roy, dahil pwedeng Check, magamit nga yun. siyempre. Kasi ando yung mga security feature. So, wala yun. Ang kailangan pa lang i-imprenta ng Comelec is 73 million. So, 73 million din ang botante. Ang boboto sa May 12, 2025. Yung ba hindi pwedeng sumobra? Mukhang may sobra rin sila, pero bilang na bilang to kung sino na yung nalistahan, Kuya Roy. Kaya pag sumobra rin, pandaraya na yun. Kunyari sa isang presinto, kung 30 lang yung nakarehistro at botante, hindi pwedeng gawin mo 31 yun o 32. Dapat yung balota. eksakto, oo. Sakto lang. So kaya nga nagpaparehistro sila di ba? Oo. Para alam nila kung ilan yung mga botante. Ilan Yun din ang ipiprint nila. Ngayon, kung hindi man bumoto iba, may sobra, hindi bumoto yung, kunya sa 10, 8 lang yung bumoto, o yung 2 balota, sisirain na yun. Kasi pwede pang magamit yun. So, yun, hintayin natin. Maya-maya siguro makakausap natin si Ege Rizzi. Congratulate lang natin, di ba? Nauna pa siya doon sa petition niya laban sa Comelec na disqualification kesa doon sa petition niya doon sa hihiling niyang TRO doon sa Miro system na siyang makakasiwa ng automatic election natin. At least nakuha niya TRO. In favor sa kanya. Nauna muna siya pagbigyan bago yung pagbasura dun sa kontrata ng Comelec sa Miro system. Congratulations na Congressman Egay Erice. Sino ba mga kalaban ni Egay Erice, Kuya Ruben? Ang alam ko si Congresswoman Mitz Kahayon. Mitz Kahayon? Hindi ko lang sure. May nagawa ba si Mitz? Tanong natin sa mga taga-Caloocan, may nagawa siya. Okay, basahin na muna natin to pansamantala itong mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo. Ito na nga, dating Pangulong Rodrigo Duterte pinatatanggad bilang abogado. Mga biktima ng extrajudicial killings. Pamilya nito nagsampa ng disbarment case sa Korte Suprema. So, lawyer pala si Rodrigo Duterte, Hindi ko alam, Pero magsalita, parang taga-kanto lang, Samantalang Comelec, muling magsisimula ng pag-imprenta ng balota sa Enero 22 matapos masayang ang 6 milyong ballots dahil sa paglabas ng TR ng Korte Suprema. Oo nga, yun nga sinasabi natin, no? Gastos na naman sila. Sa 6 na milyong balota, tiniyak ng Comelec. Ito raw, tiniyak ng Comelec na hindi niya magagamit ayon kay Comelec spokesperson Antonio Rex Lodianco, tutunawin o isa sa ilalim sa shredding process ang naturang mga balota. Senator Amy Marcos at senatorial candidate Camille Villar gumastos na ng 4.1 billion sa advertisement. Ba't di kami nabahagi na nito? 4.1 billion na takin na to Biri mo, hindi pa nagsisimula yung kandidatura. Ang tataka ako rito kay Senator Amy Marcos bakit na gumastos siya wala ba siyang nagawa sa Senado? Ba't kailangan niya At si Camille Villar, ayan, kailangan nito dahil bagong kandidato. Pero di ba meron silang tinatawag na parang limit ang paggastos? May limit lang ang paggastos. Ito ba, Ito nga, sumobra na nga. Included na ba? O since wala hindi pa kasi hindi pa naman election. Pero, hindi pa campaign. No? Campaign. Period, pero tingnan natin, baka may liability rin sila rito dahil hindi pa man gumagastos na sila. Pero nakita ko hindi pa man wala pa ang dami ng mga poster, mga lalaki ng mga banners no? Kumbaga, pero pagdating ng election campaign, may limit na yung paggawa ng mga poster niya, kuya. May sizes talaga yan na panuntunan. Okay, mahigit 1 milyong estudyante. Ito good news to, makakatanggap ng libreng bakunang HPV o Human Papilloma Virus matapos aprobahan ng Pangulong Marcos Jr. Mahalo niya ang HPV na yan. Nasa kabilang linya na pala si Congressman Egay Erice. Ng Caloocan City. Good morning, Egay Erice. Congressman Egay, congratulations, Ay, salamat po. Salamat. Congratulations. Welcome back. At tama pala yung predicament yun na masasayang lang gagastos lang ang Comelec uli. Pag hindi kayo sinama sa balota, ano bang nyo dyan? Ano bang next move dyan? Ano bang pakiramdam nyo dyan ngayon?
Okay naman po at nakakuha tayo ng pinaglalaban natin yon. Hindi na naman para sa sarili natin para magkaroon ng choice yung mga Tama. distrito natin dito sa Caloocan. Mhm. Ako lang, ito lang ho. Sino ba mga kalaban nyo dyan sa 2nd District? Ho? Yung pong incumbent ka ngayon, representative. Hindi nyo ba mabanggit? Okay lang para walang personalan. So may congressman pala dyan. Congressman pala yan. Congresswoman yan, di ba? Oo. Anyway, kung ganun ho, magpapa-imprenta muli ang Comelec na para ilagay ang pangalan nyo, di ba? Hindi pa naman natin imprenta yung mga balota ng mga local candidates kaya wala pa namang damage sa Comelec yung as far as the local candidates concerned. Kaya lang minasayang na 6 na milyon dahil kasama dun sa mga nabigyan ng temporary restraining order ay yung isang kandidato sa sa pagkasenador. senatorial. Oo, kaya yun, 6 na milyon yung na-imprenta na balota. Kaya nasayang yun dahil nga sa may kasamang senador. Pero as far as the local candidates are concerned, wala naman. Pero mas lalo ho masasayang kung nag-imprenta na sila tapos hindi na ilagay ang pangalan nyo, di ba? Mas malaki sabi nyo, magkano ho bang magagastos kung hindi may Hindi, maliit lang din naman yung mga local candidates kasi konti lang ang mga botante, mga 200,000, ganyan lamang yan. So hindi naman. Pero mabuti na rin na bago pa ma-imprenta ay nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema dahil nabigyan ng hustisya yung ating mga kadistrito sa 2nd District ng Caloocan. Mhm. Bigyan nyo nga kami ng wisdom. Kung TRO siya, temporary temporary lang ho ba to? I mean, hindi siya permanent injunction? Pero ito, maliwanag naman na kailangan i-prohibit ang disqualification ng inyong lingkod at masasama tayo sa eleksyon. At yun namang main case, confident naman ako doon na wala naman yun, talaga namang pinilit lang. So, tuloy-tuloy lang naman yung kaso kahit gaano man tumagal yun. At least, nagkaroon ng pagkakataon na maging kandidato. Congressman Egay, natutuwa ba kayo? Nauna kayong palabasan ng TRO kaysa doon sa petisyon sa Miro system. Ay, talagang ganoon. Basta we will just ibigay lang natin yung tiwala sa Korte Suprema sa anuman ang kanilang mga pinag-aaralan nila at napakabigat yung responsibilidad talaga naman na yan. Sige nga ho, hypothetically, kung maglabas ho ang SC ng TRO, labas sa Comelec dun sa kontrata nila sa Miro system, ano bang magiging precaution nun? Napakabigat. Napakabigat sa mga panahon ngayon na yan. Napakabigat na yan. Dahil napakalapit na ng eleksyon. Tingin ko po, wala nang panahon para pa kumuha muli ng panibagong systems provider. So sa tingin nyo, ang Comelec hindi muna maglalabas ng TRO o ng order tungkol sa petisyon nyo? Hindi po natin pwedeng pangunahan ng Korte Suprema na nasa kanila po yan. Basta ako po nailahad ko yung aking petisyon at naniniwala naman po ako sa validity ng aking petisyon. Kaya po we'll just stop on that at we'll just respect whatever will be the decision of the Supreme Court. So, kamusta yung mga taga-Caloocan? Tuwa ko na sa inyo siguro na naibalik kayo. Akala nila talagang tuluyan na kayo nabasura. Oo nga ho. At nagpapasalamat dahil kahit na paano, may pagkakataon pa rin. May mabibigyan yung mga kababayan ko ng pagkakataon na mamili ng kanilang kinatawan sa Kongreso. Congressman, kung mananalo kayo, ano ba yung gagawin nyo? Po? Kung kayo pagpapalain po sa eleksyon. Ano daw mga programa nyo ba sa Caloocan? Maibigay nyo ho ngayong oras na to sa mga taga-Caloocan na nakikinig. Kinatawan ng Kongreso, syempre, kinakailangan talaga siguruhin natin na yung mga batas, lalo-lalo na yung sa pagpupondo, ay mapupunta sa tama para makikinabang. Alam nyo naman ng Caloocan, napakaraming mga informal settlers, napakaraming nasa extreme property. Tama ho. Maraming mga mahihirap. So, kailangan yung pondo ng gobyerno ay magamit ng tama. Tsaka so, kailangan talaga, lalo ngayon, mayroong boses sa Kongreso na
na ika nga nagsasalita para kung saan dapat inatama na gamitin yung pondo ng bayan. Although, syempre, meron tayong mga personal na mga advocacies, gaya naman ang sinabi ko nga, yung mga paaralan sa Caloocan, ng 7 na taon ako dyan, napagawa naman natin lahat at halos wala nang may pagawa. So, meron naman ako ang susunod ko naman na mission, para hindi maiwanan yung mga kabataan na sa public school, yung computerization ng mga public schools. Oo nga, yung latest mong balita ngayon, ang Caloocan daw pinaka-worst, pang-anim sa buong mundo. Ano bang talagang sobrang traffic ko dyan sa Caloocan. Ano bang, meron bang solusyon dyan? Ano pong pang-anim? Pinaka-worst na traffic situation daw sa buong mundo ang Caloocan. Pang-anim daw, worst traffic. Alam niyo ba yun? Hindi ko alam. Hindi ako makapag-comment dyan. Number 1 kasi Davao City po. Pang-apat ang Manila at pang-anim daw ang... Alam nyo, yung traffic po ay napaka-komplikadong problema niyan. Talagang dapat pag-aralang mabuti kung ano yung mga solusyon. Dahil alam nyo, ang problema natin, yung parami ang populasyon natin nakakonsentrate sa mga urban centers. So talagang sa urban center, yan yung may kakayahang bumili ng kotse, bumili ng transportation, kaya dadami yung private transportation sa mga urban centers. Kaya yan po ay hindi madaling problema at talagang kinakailangan na mga public policies na pinag-aralan scientifically at meron din konsultasyon sa mga mamamayan. Okay, okay. Maraming salamat Congressman Egay Rizal sa bigay niyong panahon at congratulations. Yeah. Salamat po. Okay, maraming salamat. Yan po si Congressman Egay Rizal ng 2nd District ng Caloocan. Aba, napakaswerte niya. Pero malaking magiging problema ako yung Ruel kapag nag-issue ang Korte Suprema doon sa kanyang petisyon na baliwalain. Scrap na yung kontrata. Sino yung papalit para ano? Ayun ang So mag-iisip-isip din ng Korte Suprema, no? Pero pero kung batas sa pag-usapan, kung violation talaga 'yon, ipatubad. Di mo wala na election, di ba? Swerte naman nila. Wag na muna. Sa malamang, pipigilan din ni Congressman Egger. Teka muna, election kasama ako dyan. Tuloy natin. Okay. Sa oras na 10:23 na po ng umaga, ituloy natin ang mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Ito na, binanggit uli natin. Banggitin natin, mahigit 1 milyong estudyante o mga grade 4 student na makakatanggap ng libreng bakuna ng SPV o Human Papilloma Virus matapos aprobahan ng Pangulong Marcos Jr. ang budget nito. Mahal ang SPV, ito yung pang-control sa cervical cancer. Mahal yan. So, mahal pala magbabakuna nito, mahigit 3,000. So, good job Tito Bongbong mo, Kuya Ruel mahal tong at mabibiyaan daw yung mga grade 4 student. Pag medyo mahirap hindi ka maka-afford. Dahil na mahigit 8,000 raw na mamatay na sa cervical cancer sa Pilipinas. Samantalang Comprehensive Sexuality Education or CSE sa mga paaralan, umpisa ng ituro ng DepEd sa mga kabataan. Actually, medyo controversial to, Kuya Ruel. Kinukontra nga ito ni kabataan, ni Buhay Party List. Matakbo ngayon si Lito Atienza. Ito, parang lumalabas na kahit na mga nasa elementary o hindi lang elementary, kahit nasa kinder lang o grade 1 tatalakayin na itong about about sexuality. Medyo sensitive. Very sensitive at saka sa murang edad natuturuan na sila ng, di ba? Pero sabi naman, sa murang edad, malalaman nila yung kahalagahan ng kanilang pangangatawan at may iwasan daw yung teenage pregnancy. Pero parang may assert dapat konsulta nila sa mga expertise. Ano kaya to, di ba? Maging curious sila. Curious, di ba? Okay, Sampaguita vendor, ito yung nag-viral dahil sa pagtataboy ng security mall ng SM Mega Mall.
Hindi na pala, minor de edad to 22 anyos na to Ngunit, totoong estudyante pala to ng medtech. Si Q, sinibak na sa mall. Dapat Kawawa alam naman mo, yung- bata kasi naka-uniform, di ba? Oo nga, pang elementary yung college Uniform, student na oo. pala College may student something wrong to May something PC Dating Ilocos Governor Chavit Singson, formal nang nag-withdraw sa Comelec ng kanyang kandidatura sa pagkasenador dahil sa issue ng kanyang kalusugan. Oo nga, ang hirap na to kung ang edad mo 80 na. May 80 na ba si Manong Chavit? Hindi, Wala pa? wala pa. Pero still, Pero ang si hirap, dating hirap umikot sa buong Pilipinas, Kuya Ruel Samantalang 10 parak nasangkot sa 6.7 billion na drug controversy sa Maynila, ilalim sa kustudiya ng PNP. 29 pa may arrest warrant na sa korte. Tinaguri ang itong drug grand conspiracy. Mamaya banggitin natin kung sino-sino mga to power line ng Baclaran LRT Station Line 1, kinamitan ng jumper. 100 kilogram ang illegal na kable ang nakumpiska ng Meralco. Ang talino ng ito sa So, di ba? libre, LRT. Libre Sa kable pa So, bihira lang magkaroon ng problema sa power out ng line ng LRT So, sila, yung kapitbahay nila, brown out sila. So, silang meron. Galing. Swerte na nakaisip nito Diyan hindi mo dyan, sa may Baclaran talaga, ang daming tao ron. Samantalang Dembaksya cases muling binuhay ng Korte Suprema. Dating Health Secretary Janet Garin at bapang opisyal kabilang ang Sanofi Pasteur na siyang distributor ng Dembaksya case kasama sa kaso yan. So kala natin wala na pero pinababalik sa ang dami kasi nag-inhibit na judges dito sa kaso na to Tatlong beses na nag-inhibit. Isa raw dahil yung asawa niya abogado ng mga complainant. So, kaya nag-inhibit. Isa naman, medyo komplikado, kaya nag-inhibit. Kaya nainis na yung Korte Suprema, balik na uli sa inyo yan. Yung kaso na yan. Ilang kalsada sa Pandacan at Tondo, sarado dahil sa kapistahan ng mahal na Senyor Santo Niño. Yes, happy fiesta mga taga Tondo. Tondo. Happy Viva Santo Niño. Samantalang balita sa ibang bansa, ito yung paborito mo, Kuya Ruel. Kaya huwag ka nang pupunta muna ng US. US Supreme Court, pinagtibay ang pagban sa Chinese apps na TikTok sa Amerika. Mahigit 270 milyong Amerikano umano ang gumagamit ng TikTok. Direksyang ban na. Chinese company bang gumawa nito ng TikTok. So pagban ano yan popular na popular yan. Kaya pala may TikTok market na rin. Pero dati, alam ko parang mas popular ng TikTok. Yung TikTok, noon yung mga kapanahon naman, 80s yun. Jaro yun, Kuya Roy, TikTok. Joke lang. Nagpapatawa lang. TikTok, malakas yun. It's a tabloid yun. Kilala nga natin editor si Chris Marcelino. Pinakamalakas ng araw yun na Jaro yun, TikTok. Okay, ang balitang huyan ay atid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, it's 10:29. Ang oras atid sa inyo ng Sopitek. Quality beyond limitations. Bilis ng oras, Kuya Roel, Yan ang Sopitek. Sa lahat ng mga gusto nyong appliances, meron sila. Matibay na, mura pa. Ayan. Basta May kalidad yan. Yung rice cooker hanggang ngayon, tibay pa. Talagang masarap magsaing doon. Ganun ba? Kaya ako inutusan magsaing. Okay. Naku, marami pa kaming pag-uusapan. Ang ganda sanang makausap. Kaya wala siguro ng panahon si dating congressman at dating mayor Lito Atienza. Kasi kinokontra niya nga itong CSE, itong Sexuality Sex Ed, Education. Comprehensive Sexuality So, Education. medyo mamumulat ng maaga raw yung mga kabataan. Magandang issue rin yan. Diba sinasabi nga nila, curiosity kills the cat. Ganun ba yun? Siyempre, maging curious yung mga biro mo, elementary. Nag-explore sila.
Okay. Sa aming pagbabalik marami pa tayong pag-uusapan. Huwag mo kayong aalis. Pakishare ang aming live episode ngayon, January 18, 2025. Okay, magbabalik ko kami ha. Huwag ko kayong aalis. Sandali lang. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo. Yes, 10:33 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts. Yan, 100% cotton. Yan. Yan, daming kulay niyan, gaganda. Okay. Thank you pala kay RS, nanonood sila ngayon at sumusubaybay sa atin. Si Romel Siliot, Von Kaiser, si San Miguel, Santiago, yan. Oh. Sabi pala ni Julie Pastor, magandang umaga sa lahat. Kay Rick Oracion, lahat ng ginagawa nila para siraan ng mga Duterte, sorry na lang. Sila kasi ang impeachment complaint nila ay walang nang gustong mag-sponsor. Nagbago na pati si Abante siguro nakita ang niyang noong prayer rally noong Lunes. Sabi naman ni Josa Mora, kapatan nilang ipahayag ang kanilang panawagan tungkol sa impeachment trial pero sa Kongreso at Korte pa rin ang magdesisyon sa impeachment trial. Sa live episode natin yan, Kuya Roel. Sabi ni Romel Concepcion Silot, good morning, I think hindi matutuloy ang impeachment kasi politics is addition. Pa-shoutout daw sa Fitz Retail Barong and Filipiniana Sale and Rental. Saan yan? Manghiram tayo minsan yan. Manghiram tayo dyan. Baka bigyan tayo. Manghiram, renta yan. Manghiram yan. Sale and rental sale and rental ba? Maganda ba barong nila? Sabi ni Grace Gumapo, nanakit at matatapang talaga ang mga vendor diyan sa harap ng Mega Mall. Tungkol doon sa doon sa security guard na nagtaboy ng sa pagita vendor. Oo. Okay, sa ating muling tanong, dapat bang pakinggan ang panawagang wag nang ituloy ang impeachment complaint labang kay BP Sara Duterte sa ating dito sa ating fan page sa Double sa Radyo Bandido ayon kay Sia, dapat hindi. Dahil kapag pinakinggan, bababa naman ang tingin ng accused sa ating jurisdiction process. Si Doris Balay, yes, pakinggan natin ang opinion ng bawat religion. Ang hirap yata na ito. Ang daming religion sa Pilipinas. Para malaman kung ano ang dapat gawin. Marami yung religion kung lahat sila pakikinggan natin.
Si Lara, hi. Ayun ang call up rin na si BP. Sobrang solid ng mga taga-INC kaya mahirap din silang kalabanin. Ganun ba? Ang INCO ika-4 na sa malaking bilang ng mga religious group dito. Catholic pa rin ang number 1. Si Kim para sa kapayapaan, sige pakinggan. Pero hirap niyan. Lalong lalaki raw ang ulo ni BP. Okay. Lord God, please save the Philippines. Ayon panawagan ni Cornelio. Okay, thank you kay Joe Zamora, kay Nixon Teng, kay Marge, at kay Racy Lobo Simona, kay Omer. We are in a democratic country. Everybody's are free to express their opinion against or pabor sa sinusuportahan. Everybody's entitled to his her opinion. Okay. Si Lay, no, isa silang religious group. Dapat di na sila nakikialam sa mga pagdating sa political affairs. Aba, may punto siya. Kasi hiwala yan eh. Religion, state and religion, iba dapat separation yan, of state and religion. Si Mark Perez, follow what the law say. Simply as that. Naman, kasi nga, we are governed by law, not by men. Ang prayer rally ng INC ay para sa kapayapaan, hindi para sa request na wag matuloy na ma-impeach ang BP. Pero yung parang yun yung pinaka-mission nila, wag ituloy. Si Pen, preaching about God's word is far from supporting one from bad things. Aba, mabigat to. Si Gilbert Tan, there should be always be a separation of church and state. Also, I don't think all those who attend the gathering have the same mindset. Sabihin, hindi raw lahat ng dumalo doon, gustong wag ituloy. Ganun ba? Pag ganun hindi sila masasama sa kaligtasan no. Magbayad ang may sala, sabi ni RN Ku. Okay. Si Yesya, sabi niya, no, makinig tayo sa preach nila about God. Yun lang. Si Jancy, magkakagulo lang kasi pag tuloy na impeachment. Maraming problema ang ating bansa. Dapat yan muna unahin. Isolve. Ayan ang panawagan ng natin ng ating mga listeners, viewers opinion nila ito, binabasa lang natin. Si Romel Cayabia, hindi dapat halatang may pagkiling po. Si Jude Morales, for me, church should be separated from the state. They can give advice but not instruction. Bakit nga inuutusan ng gobyerno wag, diba? Tsaka isang religion lang ko yan Hindi tsaka daming religion na process yan di ba? So may agency yan o nahahawak dyan. Si Amira Lopez, hindi po dapat nangingila pagdating sa politics. Hindi. Ayon kay Nemesia Angeles. Okay, sa oras na 10:38 na po ng umaga, ayon naman kay Les Banal, hindi po dapat lang ma-impeach kung may ginawa o nagawa siyang kasalanan sa batas. Kay Gabriel Gumapo, binanggit natin, itong isang malaking hindi siya. At marami pang iba, ang dami. Okay. Maraming salamat sa lahat ng kay Joey Santos, sabi niya, huwag magpauto sa mga kulto. Ba, mabigat naman itong binamas ni Joey Santos. Matindi rin to Si Resty Maling. No comment. Nag-comment ka pa No comment Mausay ito si Resty Maling Sabi din ni Lourdes Alcantara, good morning po sa ating dalawa daw. At thank you pala kay Adnarim Amari at kay Rene Fran. They are watching right now. Okay, thank you sa lahat mga nakikinig at nanonood sa amin Batiin ko pala yung aking kuya. Happy birthday kay Kuya Patrick Yung. Birthday niya today. Happy birthday. Paano naman kami? Patrick Yung at saka daw, paki-greet daw ng congratulations at happy golden anniversary. Sino? Ang Mayto Elementary School Batch 75 sa pamumuno ni Boss Ato Manuel Garcia, Vilma Santos Gaspar, Annabel Payongayong, Blessy Muñoz, Rebecca Tolentino, Jean Gohiso, Engineer Mario Garcia at iba pa. Ginaganap ngayon pala sa Arnedo Grand Villas, Kapalagan, Apalit, Pampanga. Yan. Congratulate natin Kuya Ruin ang iyong kaibigan si Master Sergeant Rolly Caranto ng Station 11 at si Master Sergeant Michael Cabusan. Papasalamat ng isang citizen, ito si Marie Santos Abasher ba siya? Siya ba yung
na nakawa ng cellphone at nahuli kagad, nahuli ni Nahuli ni Caranto. Master Ni Sergeant, ni- Executive Sergeant din. Aha, Rolly Caranto Rolly at Caranto. saka ni Michael Cabusaw, Sargento Cabusaw, itong rugby boy ba to? No? Magaling at naibalik pa. Hindi na wala, nahuli na, naibalik pa yung cellphone na ninakaw. Congratulations, paring Rolly Caranto. Ayan, at si Sergeant Michael Cabusaw ng Station 11 yan, pasalamat din Pamumuno ni Lieutenant Colonel Mupas, di ba? ng Station 11, yung PD, Manila Police District Station 11. Papasalamat siguro taga taga Grand Cafe 1919 yung nakuhaan na nakawan. Anyway, sa kabila noon, yung mga pulis na binanggit natin na nakakasuhan ng Department of Justice, kinasuhan na yung 3 police officer. Naalala nyo ba to? Ito yung 6.7 billion na drug, shabu, na nakuha dyan sa may Tondo, sa may Abansang Tusuyan, na pinangunahan ni na nahuli yung una dyan, si Mayo, isang intelligence officer. Sergeant Mayo, Rodolfo Mayo at si Ney Atadero noong October 2022. Naalala mo ba yan, Kuya Roy? Nabaliktad naging kunyari siya na ngayon ng drug siya yung humuli. Dito ang daming sangkot pala rito. Banggitin ba natin to, mga Kuya Roel? Ito yung mga respondent police officer ng huli. Ang dami pinangunahan pala yung kinasuhan to ng Comprehensive Dangerous Drug Act ng 9165. Ang taguri dito ni Grand Conspiracy. Grand Conspiracy talaga. Bago natin basahin yan, 10:42 ng umaga, ang oras at isa ng TOB. The overall vanity for colored hair. Ayan, dami na nagpapakulay ngayon. Kaya yung iba, hindi ko nakikilala na itsura ngayon, 2025 Gumanda ba lalo? Gumanda siyempre gamit ang TOB. Ni Paring Kent. Muli Pichayes Jr. Boss Kent. Ayan, binamagit ang dami banggitin natin. Lieutenant General, mga responded sa kaso, Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Police General Narciso Domingo. Colonel Julian Olonan. Lieutenant Colonel Defrey Punsalan. Lieutenant Jonathan Sorsogon. Police Master Sergeant Carlos Bayeta. Patrolman Huston Peter Gular, batang-bata pa to. Si Patrolman Romer Bugarin. Bagong-bagong pulis lang to. Patrolman Hasan Kalaw. Patrolman Dennis Carolino. Corporal Joshua Ivan Baltasar. Patrolman Nathaniel Gomez. Lieutenant Police Lieutenant Astrap Amirol. Police Sergeant Jerwin Rebosora. At Police Sergeant Master Marian Manangbaya, babae ito Si Police Master Sergeant Lorenzo Catarata. At Police Staff Sergeant Arnold Tibay. Si Police Colonel Arnulfo Ibanez. Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales. Police Major Michael Angelo C. Salmingo. Police Lieutenant Randolph Piñon. Patrolman Mario Chuela. Patrolman Windel de Ramos. Police Lieutenant Silverio Buleser II. Ito si Master Sergeant Emmanuel Docena. Master Sergeant Alejandro Flores. At si Corporal John Roland Gelasio. At yung dalawang patrolman, si James Osalvo at Darius Camacho. At si Police Master Sergeant Rodolfo B. Mayo. Ito yung nahuli na nakuha na ng droga. Pero nagsampa ang kaso. DOJ. Pero ito si Rodolfo Mayo, ito nga yung pangunahing suspect na nakuha na droga. Yun pala yung mga drogang nakukumpiska inuuwi. So binabalik ulit sa merkado. Okay, 10:45 na ng umaga, oras at isa yung Creative Nail Last Salon. Diyan sa may Scout Alcaraz. Tawagin nyo lamang sila sa 0927-395-1110. 31 ho yan at 0.
para sa inyong appointments. Creative Nail Salon. So, sabi pala ni Grace Gumapo na regarding doon sa Mega Mall, no? Matatapang at nananakit talaga ang mga vendor dyan sa harap ng Mega Mall. Ang lulutong pa magmura ng mga vendor dyan. Kawawa ang mga guards. Tinatawa-tawanan lang. So, sabi naman ni Rogelio Gumapo, nangarang naman ang mga vendors dyan sa Mega Mall kaya sinasaway ng guards. Meron bang vendor? Hindi, ewan ko lang wala akong nakitang masyadong vendor doon, Kuya Ruel eh. Bawal nga ang vendor doon sa area eh. May vendor ba ron? Kaya napunta si Grace? Wala akong na masyadong, siguro yung sa gabi, yun lang, yung sa Sampaguita. Pero bawal talaga doon eh. Walang titinda ron eh. Ba't ka magtitinda doon sa area na yun? Wala eh. Wala akong masyadong nakikita. Matatapag daw. Siguro baka naging karanasan niya ni Grace doon sa area. Pero yun hindi minor de edad yun. Nag-aaral pala yun. Nakasuot lang ng uniform. Pero sa huling balita, hindi na magsasampa ng kaso yung pamilya. Kasi sabi nung pamilya, baka mahirap din naman yung security guard. Natural talagang mahirap po. Baka mahirap din yung security guard, kawawa rin naman. Tanggal yung trabaho saway na medyo, di ba? Kaya ngayon nga siya sabi natin, tama nga siya, pero hindi siya naging mabuti. No. Tama siya, sinaway niya, di ba? Sinaway niya, sinunod lang yung utos niya, pero hindi siya naging mabuti dahil nga, kasi parang, sinira niya yun sa pagkita. At nasipa pa niya yung siguro naisip niya, parang hindi ka na magtinda dito. Hindi wala kang titinda, uwi ka na. Pero sa tingin ko, dapat ang gawin doon, ang sumita talaga doon, lady guard. Babae. Kasi, di ba, kaya nga yun dapat, di ba, pag may usaping babae, may women's desk. Yun ang mag-handle. O kaya, yun nga, tataka rin ako, dapat ganun talaga, typically pag may ibay natin, yung mga kasong rape, bisa napapansin ko, lalaki yung nag-iimbestiga imbis na babae talaga Siyempre, dapat mag-consider yung babae magsalita, i-detalye mo yung nangyayari sa'yo. So, dapat dapat ang sumita ron, lady guard. Para walang issue na ng kung ano man. Pero yung pananakit talagang kahit yung minor de edad, yung talagang sabi nyo kahit babae pa yung manakit. So, ang latest hindi na raw magsasampa dahil sabi nila, baka mahirap din naman yung kawawa naman din yung pamilya. Sa issue kawawa, December pa pala nangyari yan no? Nagbabayra din, kumita yung nag-post, no? Kumita rin yung nag-post, okay, sa oras na 10:48, ang bis ng oras talaga, Kuya Ruel, Basahin natin yung iba pang nasa live, Kuya Ruel. Actually, sabi ni Nemesio Angeles, parang MMDA lang din, di ba, kinukuha ang paninda kapag nagtitinda sa maling lugar. Kasi maraming vendor daw sa entrance. Mismo daw, sa pinapababa ng guard kasi maakyat para magtinda. Bawal ho yun. Bagay, ba't sitay mo nga, ang sitay, like sa Maynila ko yun, ang sitay mo ron, sa Maynila, yung SM Manila, ang sitay mo ron yung mga haba-haba driver, yung mga truck driver, yung mga kasi halos hinaharang mo na yung mga pasok tsaka lumalabas, pinipilit pa at overcharging yan, dapat ang yung din nila yun. At tsaka minsan malulupit yung mga ibang truck driver doon kung maningil. Tsaka minsan sabihin nila, hindi kaya kasi laki niyan diba? So mapipilitin ka magbayad. Yung pala magdadagdag. Tapos, yung pala, pang ilan ka, hindi mo alam. Kaya sabi ko, bakit hanggang ngayon, di pa dumarating, umaga ko pinanin pala, ang dami pang dinaanan. Na dumidiskarte talaga. Delivery driver naman pinagsasabi mo niyan. Hindi, yung mga iba rin, kahit hindi delivery driver. Diba? Anyway, sa Maynila, kamusta lang Maynila, Kuya Ruel? Sa Manila, yung nireklamong basura, na-address na. Ba, naayos na ni Mayora? Bang, galing ng Mayora mo siyempre. Dalawa kasi kontratista niya. Kaya nga, alam mo naman merong importanteng, di ba? So, kailangan mong gumawa ng desisyon. Kaya ginawa, dalawa na kagad. Para mapabilis. Mapabilis, diba? Pero napansin ko, parang, yung truck, hindi na yung parang may hole Yung truck talaga, truck ng basura, i-cham yung basura. Kasi kapag... kumpara dun sa dati na talagang may makina.
Kasi pag ito is biglaan eh. Bigla kang iniwan. Ganun ba yun? Kailangan mong Nalinis na ba yung sa lugar niyo ang basura? Wala naman kami basura sa lugar namin. Wala ba? Aba, malinis yung bahay niya. Kasi may mga barangay na Hindi kasi merong balahura merong mga tendency talagang nilalagyan ng basura para masira si Mayora. So sa tingin mo, sinabot tayo si Mayora noon. Lalo na nung December 30 at 31 at 1. Ang kamusta na si Mayora? Gising na ba? Gising na. Actually, makausap natin si Mayora. Si Mayora naman masipag naman masipag naman yan at kaso kaya hindi mo nakikita porsigido. dahil wala siyang camera. Hindi siya, magpalagay na nga siya ng camera para hindi na siya masisi. Magpa-vlogger na rin siya. Magkumuha na rin siya. Tapatan na rin niya. Yan ang talagang totoong dapat. Maging mahilig na rin siya. Para tapatan na rin niya. Para matapos na ang lahat. Pero meron naman siyang Kuya Ruben na state of city address Meron pa rin tuloy pa naman din yung city address niya. Yung tawag niya ano ba yun? Parang State of the Nation address So, ito, city address. Nire-report niya yung kung ano yung nangyayari. So, meron din naman siyang mga video na sa social media. Medyo active din naman siya. Pero siguro, kumpara doon sa kabila, talagang bawat kilos lang, may camera na. Except pagpunta ng CR. Si Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte pinadedesbad kung ako doon pwede naman pero ako muna doon wag muna pa-dispar natin. Tingnan natin kung talagang magaling na abogado si Duterte, di ba? Kung talagang yung prosecutor mga pinagsasabi niya baka magkalat lang siya ron sa impeachment trial dahil sabi pagtatanggol niya yung anak niya. Magbo-voluntaryo siya maging lawyer. Tingnan natin kung kaya niya tapatan. Magaling naman kasi naging presidente nga Pag naging presidente pa magaling. Hindi, nabudol lang niya yun. Hindi porket hindi naman contest ng nanalo lang siya by boto pero yung sa talino't wala naman kaya ako pabor akong sumalang siya ron sa impeachment. Tingnan natin kung magkalat siya. Baka wala pa nga siyang alam dahil hindi naman siya nag-practice nag-practice na as a prosecutor pero karamihan di ba nakita mo ka lumalaban ka sa diba? Pero tingnan natin kung gaano siya kagaling kaya sa tingin ko mas okay na makita natin siya kung paano siya maggalat dun sa impeachment trial Anyway, sa oras na 10:53 nagmamadali na tayong matapos. Ikaw Kuya Ruel, sa ating tanong ito yung siya tanong natin sa atin naman ibalik yung tanong dapat bang pakinggan ang mga panawagan ng mga isang sektor na itigil na wag na yung ituloy ang impeachment case na isinampa labang kay Bibi Sara Duterte? Siyempre sa akin may batas may batas tayo so kung ano yung naayon sa batas gawin nila kasi hindi ka pwede ma-impluwensya ng iba kasi detrimental lang sabi nga ni Juan Ponce Enrile for example ako marami akong kaibigan, sobrang dami, lahat. Marami akong tulungan, gumawa akong mali. Sabihin mo lahat sila mag-rally na, huwag mong kasuhan ito kasi, may ginawa ka Dapat doon sa tamang venue. Di ba? Kaya pag i-impeach mo, para malaman kung may ginawa o wala. Para malinaw. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, ito lang sinabi, wag mag-file ng impeachment. Di ba? Parang, ganun-ganun lang ba? Dapat you must be held accountable doon sa ginawa mo. Okay, tama naman. Pero sabi nga it's just a constitutional legal process to remove a government official from his office. Yun lang naman sa nation, sabi nga, magiging detrimental yung president na yun kung susunod tayo sa isang rally lang ng isang religious group o anumang sektor. Ang dami namang religious. Yun ba, sabi nga niya, kaya bang magpa-amend ng constitution yung 1.8 million? Ang Pilipino, ilan ba ang Pilipinong sa Pilipinas kung yung Roel? 112 million. Oo, gano'n na. 115 million na ang tao sa Pilipinas. Magpapa-impluensya ka sa 1.8 million. At ang sabi, dapat makinig doon. Wala pa sa 1/4 yun Di ba? Wala pa sa 1/4 yung 1.8 Di ba? So,
Hindi po dapat tayo magpaano porket nag-rally. Tsaka nakita natin yung in fairness naman sa mga kapatid natin sa iglesia. Parang, ano daw, di ba? National Rally for Peace. Bakit may politiko? Di ba? Na nagsayita ron na hinaluan ng politika. Di ba dapat magdasal lang doon? Na parang Basta magkaroon ng kapayapaan. peace, Oo. kapayapaan. Pero nakita natin parang na politika rin eh. So, hindi tama yung pinos ni Juan Ponce Enrile, ni Senador Juan Ponce Enrile, na siyang Presidential Legal Counsel, na sinusuporta ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging isang malaking president kung susundin natin. Sumunod tayo doon sa batas. Naipay na yung impeachment case sa Kamara. May nag-endorse ng congressman. Yun yung process noon. No? So, tatalakayin na lang sa plenaryo yun. Kung pagbobotohan, kung kailangan by numbers din yan, kung pagbobotohan, kung papabor lahat ng mga congressman. Magkatapos doon, aangat sa papasa na sa Senate for a trial. So doon na, 'di ba? Magkaalaman na kung tama ba yung mga ebidensya nila at para masipa na sa pwesto si Vice President Sara Duterte na isang matigas sa ulo. Kung wala naman siyang ginagawang mali, edi wala rin siyang ginagawang tama Okay, pumunta na tayo Kuya Roel. Tatlong winners ng GCash. Load. Susunod na programa Mac Servisyo ni Tol Mac Ignacio. Okay, ang nanalo ng 100 pesos load ay si June Romel Galeon. Pangalawa, si Marlon Montreal. At ang pangatlo, si Jason Abulencia. Parang narinig na natin to nanalo na rin to Anyway, okay Kuya Ren, magpaalam ka na. Naku. Sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, nakikinig sa amin every Saturday, huwag kayong magsasawa. 10 to 11 a.m. every Saturday po ang Double R sa Radyo Bandido. Wala ka ba ibang babatiin ngayon? Wala pa, saka na. Malapit na pagdating ng Chinese New Year. Nga pala, Chinese New Year assignment mo raw yun. Oo. Okay, sana yung maraming padala ng tikoy rito. Ayan. Okay, congratulations din sa lahat ng mga ayun pala, nawala sa isip ko, may mga sumali sa broadcasting. Mayroong isang patimpalak dyan sa East Rembo sa Makati. Congratulations sa lahat ng mga dyan, yung mga kalahok. Anyway, maraming po salamat. Samahan nyo ulit sa susunod na Sabado. Bye-bye and happy weekend. Good morning, Binis! Muli, tandaan natin, piliin po maging mabuti kesa maging tama. Bye-bye! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.